Hello mga boss, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System. Ang observant na magmamanok. Ang online handler nyo. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System members. Keep on winning, keep on championing, and don't forget to keep on balatuing. Sa mga members ko dyan na nagpapanalo, sana rin nyo ako makalimutan na sistema ko ginagamit nyo at nagpapanalo kayo. Salamat po sa inyong lahat. Dahil sa inyo, yung mga utang ko nababayaran ko ng pakonti-konti at hindi ako nag-struggle kahit wala akong trabaho. So, salamat po sa inyong lahat. Sa mga members ko dyan na nag-struggle, kung meron man, i-message nyo ko kung anong score nyo kasi 200 na po kayo mahigit. Hindi ko na po kayo maisa-isa pag kumusta. Ang dami nyo na po, 200 na po kayo mahigit. Kung nag-struggle kayo, i-PM nyo ako. Andyan naman ang messenger ko eh. So far, wala pa po talagang nag-struggle. Meron man talo, panalo, tabla. Meron talo, panalo. Yung ganun po ang mga score nila sa mga medyo hindi umayos ang score pero kadalasan nagpapanalo. Iilan na po yan sila. Kaso yung mga nag-struggle, naka-recover na ata eh. Kasi nung nagpa-troubleshoot sila sa akin, umiscore na sila. So ngayon wala na talaga nagpapa-troubleshoot sa akin ngayon. Wala nang nag-chat about sa mga pangit na ginalaw ng manok nila. Sa 200 na mahigit na member ko, lahat sila nagpapanalo, umayos na ang score nila. Konti lang ang nag-struggle. Yung ilan lang yun? Isa, dalawa ba lang, tatlong tao lang ba yun? Yung medyo sabi, boss, di ako may score. Sabi ko nun, yung talo, tabla, panalo, yun ang ano nila, yun ang sinabi lang score sa akin. Kaso lang, sandali na lang sila naka-recover. Ngayon, umaangat na naman ang score nila. So, pagsimula lang nila yun. 200 na higit yung member ko. Pero, ngayon, wala nang nag-struggle sa pagpapanalo. Kung hindi yan totoo, dapat binabash na ako. 200 mahigit, nagbabayad yan lahat. 5,000 po ang membership ko. Yung 200 mahigit, nagbabayad po yan lahat. Yung iba, di nga lang kalakihan ng binayad kasi di naman ako garapal sa pera eh. Meron ka ng bayad na 50 pesos, 4 na beses nag-champion. Ganun po, kagaling yung turo ko. Dati yon kasi yung marketing ko kahit magkano lang. Pero one day, kahit magkano lang kumita ako ng 5,000. One day. Dahil sa nakita ng mga viewers ko na totoo yung turo ko at maraming nagpapasalamat. Magbasa nga kayo ng comment dyan sa Facebook, sa YouTube. Magbasa kayo dyan. Facebook ko, Ninyo Anthony Moanya. YouTube ko, Ninyo Anthony Moanya. Lahat po nagpapasalamat dahil umayos yung score nila. Patuloy na nagpapanalo ang mga naka-El Nino Conditioning System. Ang iba nga ayaw na nilang ipaturo yung mga basic ko eh. Kasi yung basic ko nakakapanalo. Pero iba pa rin ang sikreto. Magpa-member kayo. Kasi i-guide ko kayo simula pre-con, conditioning hanggang pagkatapos ng laban, pagkapanalo ng manok nyo, i-guide ko kayo sa mga dapat gawin. Kaya wag na po kayo magpahuli. Ang dami na pong nagcha-champion. WPC, local na stag derby, 2 hits, 3 hits, ganun. Hack fight, marami kasi mayroong mga lumalaban din sa mga barangay-barangay, yung mga backyard na kumuha ng sistema ko. Nagpapanalo. So, adaptable sa kahit saang lugar yung sistema ko. Meron ako member sa Canada, USA, Libya, Guam, South Korea, Middle East, marami. Seaman. Ang dami. OFW, marami po. Yung mga OFW nagpapasalamat. Yung isang OFW, 6 na panalo. Bumalik na lang siya sa ibang bansa, di pa siya natalo. Yung isang bikers, 16 dire-diretsong panalo. May 2 tabla. Walang talo. 16. 1-6 na panalo. Walang talo. Ganun po kagaling yung toro ko. Kaya wag na po kayong magpahuli. Wag niyong ismulin ang mga backyard. Kasi nasa backyard ang magagaling.
Ako sinishare ko to sa iyo. Sa ako naman kasi hindi ako ganun sa sugal. So ako inoobserbahan kong manok paano mapagalaw ng maayos. Pero ako hindi ako sugarol. Kaya sinishare ko, may bayad nga lang sa mga gustong magpapanalo. May bayad nga lang. O lamang sa panalo yung sistema ko, 90% ang winning. Ha? 90%. Ang tsansya ng kalaban 10% lang. O saan pa kayo nakasubok ng ganyang winning percentage? 90% win this. Wala pa. Ako ba lang ang kaya kong patunayan yan na 90% ang winning. Kasi yung mga member ko, WPC 8 wins, 2 loss, 1 draw. 8 wins, 2 loss, 1 draw. WPC. Pagkatapos ng WPC, lumaban siya sa New Star, 4.5 points. 5 stag ha, walang talo. 4.5 points sa New Star Cebu. Sa Samar champion. Ano lang, ilang laban yun lahat? 5, 8 plus 11, 19, 2 loss lang. 90% yan. Pag ganun, kwentahin nyo pa yan, 90% yan. Ganun, 90% ang winning yung farm na yun. Yung iba, yung 16%, 16 wins wala pang talo, 100% yun. Yung OFW na bumunta na lang sa ibang bansa, di pa siya natalo, 100% winning yun. Ganun. Kagaling ng winning percentage sa El Nino conditioning system. Kaya huwag kayong magpahuli, magpa-member na kayo. Ang dami kong pong member, yung mga retired police, retired army, politician, mula baba ng politician pataas, meron ako member. Kaya hindi po ako scammer. Scam ba yung binabalatuan pa sa member na fully paid na? Fully paid na ang member na namamalato pa. Ganon. Unang sali niya gamit ang sistema ko, champion agad. Marami yan sila. Sabay-sabay nag-champion. Kaya ganun po ka-epektibo yung sistema ko. Huwag nyo pong ismulin ang mga backyard. Kasi kami ang magagaling. Kung gusto nyo matuto sa sistema ko, member na kayo. 5,000 ang membership sa akin. Pero champion kayo agad. Di po yan pagmamayabang, magcha-champion kayo agad. Hindi magtatagal, magcha-champion kayo agad. Hindi lang magpapanalo, magcha-champion ka kaagad pag naka-El Nino conditioning system ka. Ngayon, na-share ko na about sa pagpipili ng broodcock at broodhen. Dapat prepotent. Pag sabihin natin prepotent, may potential ang both side. Anong potential? Winning line. Winning sila. Nagpapanalo ang both side ng breeders mo. Broodcock mo, broodhead. Yan ang prepotent na sinasabi. Yung physical characteristic, choice mo na yun. Kung gusto mo maganda, gusto mo hindi kagandahan, pero nagpapanalo, okay lang yun. Ako, di na ako nagkagandahan man ako, pero nagpapanalo. Ganun po. Dito naman tayo sa egg management. Kung single mating ka, naka battery type ka, kung sabihin natin battery type, may baterya yung kulungan mo. Joke. Battery type, pag sabihin natin battery type, single mated siya, nasa kulungan. Ba't sinabing battery type? Kasi nakailaw yung manok. Nakailaw. Ganun po. Kaya battery type, yung kulungan na yon, individual lang mga inahin, tsaka may ilaw hanggang gabi, hanggang alas 8 para dadami yung itlog. So, paano ba natin alagaan ang itlog? Dapat kung backyard lang naman tayo, basta itlog, ayos na yun. Basta walang basag. Kung may dumi, linisin. Tsaka battery lang. Kung backyard lang tayo pero meron nang nagba-battery type na backyard. So kung nagba-battery type kayo, linisin nyo ang itlog. Linisin nyo. Pag linis nyo sa itlog, kahit tubig, tas punasan nyo ang madumi bago nyo balutin ng papel para ma-preserve yung fertility ng itlog. Ilagay nyo sa chiller sa baba mismo.
yung hindi ganong malamig, lagayan ng gulay, doon nyo ilagay yung itlog. Pagkatapos yung ilagay doon, para mataas ang shelf life niya, 10 days. Maraming mapipisa doon, basta 10 days lang. Huwag nyo ang palampasin ng tag 15 days, huwag na. 10 days lang, okay. 11 days, okay na yun. Pero paglabas noon, galing sa chiller. Naranasan ko to nung sa Cebu ako nag-handler. Ako, nag-breed din ako doon. Ang daming sisiyo na palabas namin noon. So, paglabas mo, buksan mo yung nakabalot na papel, buksan. Tapos, tanggalin mo yung itlog, lagay mo sa tray para sisingaw yung lamig niya, mag-moist yung labas. Pag naka-moist na yung labas, punasan mo, tanggalin mo yung tubig. Tapos kung ang temperature ng itlog at ng surroundings pareho na, tsaka mo siya ilo-load sa incubator. Sa mga gumagamit to ng incubator ha, ganun po pag preserve ng itlog. Huwag niyong patagalin ng 15 to 20 days. Aabot pa yan, pero yung hatchability niyan, magsasuffer. Bababa ang hatchability nun. So, dito naman tayo sa mga backyard na nag-breed ng flock mating or parents breeding. So, dapat stable yung pugad nyo. Stable, hindi mag-alog-alog kasi isa yan sa cause na hindi nababalik yung manok. Pag aalog-alog yung pugad mo, di na yan babalikin ng manok. Kasi possible mababa ang hatchability nun. Dapat stable yung pugad mo, stable. Pag akyat niya, hindi gagalaw. Pag itlog niya, hindi gagalaw. Just ganito. Kita nyo ba yung tray ng prutas na prutas galing China, yung mga plastic tray? Pwede yung gamitin na paitlogan. Pwede nyo lagyan ng dahon, pwede rin hindi. Ako, meron akong ganyan galing sa ibang lugar, dala ko, bigay ng kaibigan kong nagpuprutas. Tapos, ginawa kong paitlogan. Ayos, taas ng hatchability. Bakit? Kasi, tagusan yung hangin. Ano siya ng plastic tray, tagusan yung hangin, hindi ko nilagyan ng karton. Bakit? Bakit hindi ko nilagyan ng karton? Para ang tawag ito, pag pagulungin na yan ng inahin, kasi babaliktarin niya ng inahin ang inahin, pinabaliktad niya ang itlog niya para walang friction na mangyari, madali niyang mapaikot yung itlog. Ang taas ng hatchability pag hindi nyo lagyan ng damit. Ang damit kasi tataas yung mahirapan pagulungin yung itlog sa inahin. Mahirapan baliktarin ng inahin kung naka natural breeding kayo. Ako basta stable lang ang pugad mo, flat at tagusan yung hangin, mataas ang hatchability nun kahit wala ng sapin o kaya lalo na yung plastic na tray ng mga prutas. Ang ganda gamitin. Yun ang gamit ko ngayon. I-stable mo ang lagayan, itali mo ng maayos, bahala ng manok magpipili nun. Talagang iitlog siya dyan, lalo na kung tagusan yung hangin paikot, madaling mapisa. Yun ang gamit ko, yung 11 itlog, 11 din na pisa. Natural breeding yun. Ganon kagaling ang pagpipisa ng mga inahin. Basta stable yung pugad mo, stable, hindi nagalaw-galaw. Ganun po ang masishare ko sa inyo. Sa sunod naman, isishare ko naman kung paano i-breed na maraming lalabas na lalaki. Para maraming mapipisa sa mga ini-incubate nyo or natural breeding nyo, sundin nyo tong sinasabi ko. Lamang sa mapipisa pag malinis ang itlog, naayos mo, madali mo lang niloload sa incubator at
stable yung pugad ng mga natural breeding. Yan lang po ang masishare ko sa inyo guys. Salamat!